Eto na ang susunod nating episode. Tinagurian siyang Grand Slam Best Actress sa Pilipinas. At nasundan natin ang kanyang karera at ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang ngayon. O hulaan nyo ngayon kung sino ang ating pupuntahan sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Aha! Aha! Yes! May bago ka na namang ginagawa, Miss Lorna Tolentino. Laging Ang totoo kailangan. at nag-iisang LT. O hindi Yes. ba? Pag sinabing LT, alam mo na kung sino yon. So, bago na naman ito. LT. Ang Monster. Monster. Isa sa kanyang pinroduce. Tama ba? A distributor kami. Distributor. Binili namin ang Monster sa hindi naman sa Japan but sa Cannes. Kasi Cannes? yes. So ang rights noon sa Pilipinas ay kami. So, hindi lang siya Grand Slam actress, leading lady. O hindi ba, napakarami pang mga bago sa buhay ng isang Lorna Tolentino na we have to catch up on. Ang dami pa ninyong hindi alam. Pero malalaman nila dito lang sa Corina Interviews. And LT is in the house! Wow! So honored! Pag sinabi mong LT, alam mo, ilan lang kayong ganyan, ha? Ilan lang kayong dalawang letter lang, eh alam na nila kung sino. At Yes. isa ka doon, Lorna Tolentino LT. Si Direk Joey Goncalves. Gumagawa kami ng pelikula and then sabi niya, LT na, lieutenant ka, LT. LT. O, tama naman. At saka hindi mo na kailangan ng titulong Queen of All Like That or Princess of All Like This. LT lang, alam mo na kung sino siya. Pero ako, yung LT alam ko, yung Lorna Tolentino thank talaga. you. And I grew up a fan. Not that you're much older than me, Kela. Ang aga mo talaga ding nagsimula kasi sa show business. Yes. And ang hindi alam ng tao, yung backstory ng lahat ng yan. Di ba? Pero ang kilala ko, Lorna, talaga, yung talagang balingkinita na napakaganda. Talaga 80s, naman. 1980s. 80s, di ba? Salamat po. Pero pinanganak na talaga siyang maganda. How old were you noong una kang sumabak sa harap ng camera? Nagkaroon ng search for young Susan Roses, ang FPJ Productions, and then 7 years old ako na nag-start. Bali, lahat kami na sumali sa contest na yon, mga 1,000 na bata. As a contest? Yeah. Oh, wow, okay. Search for a young Susan Roses and a search for a young Fernando po. Ah, ganun. Bakit mo naisipan o bakit naisipan ng mga magulang mo noon? Your biological parents. Yeah, kaya ako napasok sa yung search na yan. Nung bata pa ako, mga bandang siguro 5, 6, lahat pag nag-meet kami mga cousins, ganyan, nagkakaroon ng reunion, kanya-kanya kami ng talent na pinapakita. Oh, Yun. kasi, ayan. Ayan, kasi pinsan ko si Ami Perez, so siya yung nag-host. Pinsan ko si Shasha Padilla, so siya yung kumakanta. Ako naman, merong skit or parang script na maliit lang na, kunyari, ito yung scenario, tapos gagawin namin. Okay, ikaw yung artista May talaga. papapel, oo. Oo. May papapel, ganyan na. Ibig mo sabihin, bata pa lang kayo, magkakabarkada na talaga kayo nila Shashing and Ami. Kasi yung mga mami ko at saka mami ni Shasha at daddy ni Ami, laging parang nagkakaroon sila ng reunion. So, yun yung nangyayari, yung magpipinsan, nagkakasama-sama din. Ayun, okay. So parang, yun na yung parang
exposure mo? Yeah. Your family yung is tita showbiz. ko, yung tita Linda ko na kapatid nila, yun yung laging meron siyang, o sige, mag-reunion tayo dito sa bahay. Mga kapatid, pumunta kayo dito, sama ang mga bata, tapos, o mag-contest tayo, yun. Oo. Ginagawa nila kaming aliwan. Okay, meron namang pinatunguhan. Oo. Kasi sa kaka-contest mo, nanalo ka. Ano yun naman yung pyesa mo nung nag-contest ka? Ang nagdidirect sa amin noon ay si Kuya Ran talaga. Siya yung nakatutok sa amin. Nung out of the, kumbaga, palit siya ng palit, naging 50, naging 30, tapos naging 10. Nung 10 na lang, kinuna niya kami ng talagang, yung talagang pelikula, na eto yung eksena nyo, i-memorize nyo. Dual role kasi yun eh. Isang salbahe, isang mabait. Dinidirect kayo talaga siya nag-audition? Siya. Aba. Tapos, film nila, nung 10 na lang kami, so siya yung kumuha ng pelikula, and then, pinalabas niya right after ng movie nila sa mga provinces, at meron silang balot na nandun yung pangalan namin, kung sino yung nagustuhan nila. Ganon yung pagkapanalo. Hindi talaga ang nag-judge or may judge na nasa industriya, kundi yung manonood ang nag-judge, kung sino yung gusto nilang lumabas bilang Young Susan Roses and Young Fernando po. And after 1,000 auditions and mga kontesera, Yes. ikaw ang nagwagi. So, anong feeling mo naman noon, nung bata mo pa noon? Ramdam mo na winner ka. Hindi. Ang lagi lang nila sinasabi na parang pwedeng maging Young Susan Roses kasi may hawig ako kay Tita Susan. Parang kay Manang Inday, ganyan. Oo, okay. So, ito ay para sa pelikulang Divina Gracia. Divina Gracia. Yes. Ang bata mo pa noon. Pero pag pinag-usapan mo, parang tandang-tanda mo pa. Yung mga eksena na yun. Kasi yun yung Oo. first talagang parang kailangan pang yung ginawa namin para makapasok talaga ako. Yung tita ko, si Tita Shoni ko, yun yung sister ng stepdad ko. Yes. So siya yung talagang nakakita na, ay naku, okay ka talaga, dito ka sa umarte ka talaga, magaling ka na, bata ka pa lang. So halika, mag-pictorial tayo, Tropicana pa tayo nung time na yon. So ayan yun, yung mga, Oo. may award na pala yan. Oo, wow! May award So, na, ng before bata-bata pa. Yun. So talagang lumaki ka sa harap ng camera, tapos mga sikat ang kasama mo, pictorials, hindi ba? Itong award na ito, ilang taong ka dyan? Sa Lumuha Pati Mga Anghel ako nagkaroon ng award. It's parang my third film. Ang pangalawa kasi Mga Anghel na Walang Langit, nakasama ko si Gina Alahar at si Roderick Paulate. So, noong mga panahon na yun, enjoy ka lang as a child working. Yeah. Pero, nung ikaw ay nag-12 anyos, I don't know, naramdaman mo ba yung pressure na ito nga sa pagsasaliksik namin ng kwentong buhay mo, parang kinailangan mo na talagang kumita para sa pamilya. Bakit? Bakit nagkaganon? Yung stepdad ko namatay, so parang kailangan ko ng maging breadwinner ng family, and alanganin naman yung age ko. Nung alanganin na yung age, hindi naman pwedeng maging adult role na, hindi naman pwedeng maging bata. So, pumasok naman ako kinuha naman ako ng Alpha Recording Company. So, nakagawa ako ng 2 singles. At yun No naman way! Yes. Singer ka? Kailan yun? Ay, pang-asar nga daw ng mga pinsan ko sa akin, parati nilang papatugtugin, Who broke your heart and made you write that song? Lagi yun. Who broke your heart and made you write that song? Ganon. Yeah. Ano naman ang nangyari sa career, sa pagkakanta? So Hindi mo na tinuloy? yun ang nangyari, naging racket ko na parang kapatid sa probinsya, kakanta-kanta, syempre, para ako nga yung naging breadwinner, kailangan kumita, di ba? So lahat parang pinapatulan na lang, gano'n. Nakaramdam ka ng pressure noon? Nung bata ako. Oo. As a breadwinner? Mahirap lang kasi nag-aaral din ako. Oo, nag-aaral ako nung time na yun. Basta, graduate ako ng high school at the age of 14. Yes. Wala naman kasing grade 7 noon. Okay. Hindi ba? Hanggang grade 6 Genius! Hindi Oo. naman. Paaga lang yung pasok ko siguro. Naging mabait sa akin ng school kasi nagjo-join ako sa mga declamation,
mga contest, oratorical contest, mga ganyan nung high school time. So naging mabait sila sa akin. Pagka medyo, kasi nagtatrabaho na rin ako noon, parang nag-start yung Sariwang Damo sa Matandang Kabayo at parang 13, 14 ako. So after ng Sariwang Damo sa Matandang Kabayo na ang dati kong tatay ay naging leading man ko, si Tito Eddie Garcia, and then ang sumunod noon ay sa 7 Star na ako, yung Dulce Amor Ina. Ayun. So mga 15 years old ako noon. 15 years old. Pero, naku, 15 years old, so ito na yung parang papunta na doon sa mga Sexy na. Oo. Yung mga ganon. Sexy na noon mga panahon na yun. Sayaw ng nakabikini. Uso yan dati. Yun ngayon, sino ngayon ang parang nag-guide sa'yo nun? Kasi syempre, delikado, di ba? Yung mga sexy roles, sino yung nagsasabing hanggang dito lang? Alam naman nila. Alam naman nila. Oo, alam Hindi naman naman sila nila. parang sumusobra Yes, ng hinihingi. oo. At ang susunod na kabanata sa buhay ni LTI, ayun na. Parang mature roles and the boy! Yes. O, di ba? Love story na tayo. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn! I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia! And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Ang aga naman talaga pumasok ni The Boy sa buhay mo. Maaga lahat sa buhay mo. Yes. Maaga lahat sa buhay ko. Diba? Oo, kaya andito ako ngayon sa panibagong Chapter Chapter din ng na buhay mo naman. na Yes. maaga din nangyari, di ba? Kumbaga parang yung 360 ng buhay mo napabilis, ano? Kasi ang aga. So, ilang taon ka nung may Rudy Fernandez na?
20. Kasi 21 nung nanganak ako kay Rafael. Okay, so 20. 21 ako. Yeah. Love at first sight? Hindi. Kasi naging friend niya nung mga 7, di ba? 7 years old ako nung nakita niya ako. Tapos nung 14 years old ako, naging best friend niya yung kapatid ng mama ko, si Tito Alva. Okay? Yun yung pinupuntahan niya, susunduin niya sa bahay. Pumupunta-punta siya sa bahay, so nakikita-kita niya na ako nung mga 14. And then, bali talaga, nung parang adult na yung mga roles namin, bali sa init ng apoy, parang medyo naging close kami kasi Baguio. Pero ano yung biro niya nung batang-bata ka pa lang? Hindi, actually, ang sinabi niya sa akin, tinupad daw niya yung pangako niya nung pinakasalan niya ako. Ano yung pangako? Ang pangakong pakasalan niya nga ako nung nakita niya ako nung 7 years old ako. 7 years old? Na palakihin mo maigi yung batang yan at pakakasalan ko siya. Sinabi niya sa tita ko yun. Paano mo naman malalaman yun? Nakakita kung ka ng talaga yun batang na yung 7 gusto. taong gulang. Ganon Siguro kalakas ang ganun. powers ng beauty. O, Ganun di ba? At Hindi. talagang natupad na nga. Dala ng Tinupad naman niya. pagkakataon. Dala ng pagkakataon, syempre. O, so Rudy Fernandez na. Wow, action star. Hindi ba mahirap? Sabi nila, mahirap yung parehong propesyon ang iyong mapapangasawa. Kasi wala ba akong experience kundi si The Boy lang. Oo. Parang sa akin, mas okay para sa akin kasi nagkakaintindihan kayo. Maraming tinuro sa akin si The Boy na hanggang ngayon, dala-dala ko. Like, for example, yung pakikisama sa mga katrabaho mo, yung maging... Kasi, syempre, bata ka pa, tapos, yung time ko kasi, yung nung 80s, may ginagawa akong nakagawa ako ng 12 movies in a year. So, ibig sabihin nun, monthly, meron lumalabas sa akin at monthly, meron akong ginagawa. So, hindi ko masyado na-appreciate yung dami ng pelikula na yon. Kung hindi, si Rudy yung nagbigay sa akin ng puso na yon na mahalin mo yung trabaho. Okay. Parang yung pagka-professional. Yes. Yung lahat. pag-guide sa'yo, siya na. Malaki ba yung tanda niya sa'yo? 10 years. 10 years. Okay. Bakit nangingilid na yung luha mo, pinag-uusapan mo si The Boy hanggang ngayon? Hanggang Affected- ngayon. Talaga? Hanggang ngayon, affected ka pa sa... Hindi sa naman mga memory mawawala yung grief. I think mga 46 years old ako nung nawala si The Boy. Parang maaga rin na naging ako yung ama at ina na, di ba, yung ginagampanan ko na role sa totoong buhay ko is ako yung ama, ina, paano ko gagawin yon? Kasi ang alam ko lang sa ama, magiging provider ka, sa trabaho ka ng trabaho. Tapos, hindi ko alam kung paano yung relationship ng maging ama sa mga anak ko. Kasi iba yung pagiging ina, iba yung pagiging ama rin, di ba? I'm really interested in that part of your life. Kung paano mo na-survive yon. Pero sige, bago natin pag-usapan yon, ito munang career mo bilang artista kasagsagan nung kayo ni The Boy. Wow, 12 pictures in a year. Ito pag-usapan natin yung top 3. Diba? May top 3 kami. Nandiyan, yung mga poster nasa likod namin. Pag-usapan nga natin ito isa-isa, LT. Simulan natin sa moral. Kasi Okay. sa moral, dyan bali tumatak yung, parang dyan nila nakita na, marunong pala talaga siyang umarte. Sa dami na ng pelikulang nagawa ko, na nung, kumbaga 15, 16, 17, 18, ganyan, etong moral yung nagbigay sa akin ng, kumbaga, maski na, it was directed by Marilu, pero super close siya with Direk Ishmael Bernal. So parang, nung nakita ni Direk Ishmael, ay, parang okay pala tong batang ito. Okay siya, marunong siya. Yung moral din, ang dalawa lang kami na nominated sa festival noon, kasabay ng Himala. Oh, okay. Kami lang ni Ate Meron kang Guy. favorite na eksena dyan? Madami. Talaga? Marami. Grow up! Grow up! Ano ba naman ang pakialam nyo? Anong mo kinukuha yung inspirasyon mo sa ganyan? Um, Yung personal technique mo, ano? Pag nabasa ko yung script, mas more of being yung inaano ko, yung ina-apply ko, and then believing also na You're ikaw that person. yon. Oo. Ganon.
Na ito yung pinagdadaanan. Yung pagiging Romo na, yung parang walang inhibitions, wala kang wall. Talagang kung ano lang yung state ng character, yung feeling mo, yun yung lalabas. O, ito naman, Somewhere. Ayan. Yan na yung parang, kasi singer siya yung parang, convict siya, nasa kulungan siya, tapos singer ako, tapos hanggang sa hinahangaan niya yung singer na yon, yung role ko, hanggang sa naging nakawala siya, nagkaroon ng love story, yun. Akala ko umalis ka na. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita pwedeng iwanan. Ang naalala ko dyan talaga kasi parang 5 months pa lang si Rafael, dinadala na namin sa work. Talaga. Oo, dun Payag sa mga- naman si The Boy. Mm-mm. Yung ganong kamacho, imposibleng hindi seloso. Ang ganda-ganda mo, tapos ang dami mo ibang leading man, di ba? Pero ako tinakot. Kaya hindi ako wag ka magsiselos, kundi gagawin ko. Sabi sa akin. So Ay? natakot naman ako. Okay, hindi ako magsiselos. Bata pa di ba? Oo. Pero ngayon, Hindi na po pwede yan. Oo nga, ikaw selosa ka rin. Naghihimoto ka din. oo naman. Sa selos Oo dati. naman. Parang, ang ginawa niya, sige, pagka medyo nag-doubt na ako or isinasama niya ako para makampante. Ay, may ganon. May ganon. Ang hirap talaga ng relasyon, ano? Okay, so, ano naman, teka muna, anong anecdote dito na hindi namin alam? Yan yung parang pinaka talagang peak ng pagmamahala namin, yung Somewhere. Talaga. So, inspired. Wow. It really helps, no? Kung in love na in love kayo, gagawa kayo ng pelikula together, right? Okay, ito naman. Narito ang puso ko. Ang role mo naman dito, Meron kami napanood ni Direk Chito nung time na yan. At tapos, parang isang pelikula na hindi masyadong foreign film siya, pero hindi siya masyadong naging well-known. So, parang, pero pareho namin napanood. So, yung idea, kami yung sabi kay Ricky Lee yan. So, parang brainstorming kami tungkol dun sa script na yon, yung parang ito yung idea namin, ganyan, na merong nasagasaan na bata, tapos hinabol niya yung kung sino man, yung nanay, hinabol niya hanggang sa merong yung gano'n na involvement ng... ano naman ang naaalala mo sa Ansam? Kasi marami kayo diyang mga stars. Oo. Marami, mahirap yan kasi talaga yan, parang hirap kami because more than 24 hours kami nagtatrabaho. Ganon. Ito naman, parang walang maikwento tungkol sa pelikulang ito. Grand Slam Best Actress ka pala dyan. Yan yung movie na sobra kaming happy ni Direk Chito kasi nga parang kami yung nag-brainstorming para sa screenplay niya, sa script niya. And then, nung nanalo ako, akala ko yung huli hindi ko na makukuha pero umabot pa rin dun sa huli. Grabe, anong feeling ng Grand Slam Best Actress? Ngayon ko lang naman na nararamdaman na dahil parang bakta ko lang ang tumatak, marami naman kaming Grand Slam. Pero tawag lang talaga sa akin. At pag ini-introduce ako, Grand Slam actress, or gano'n. Sabi ko, bakit sa akin lang napunta yung tatak? Pero thank you, kasi parang ang hirap mong makuha sa iisang pelikula lang, di ba? Oo, di ba? Yung lahat ng awards na yun. Wow. Pakiramdam ko, niloko ko ng buong mundo. Nalaso ng buong pagkatao ko. Walang naiwang emosyon sa puso ko kundi galit sa inyo ni Suzette. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Pero grabe, dahil ang layo ng nirating mo sa napakabatang edad, right? Parang wala ka na mahihingi. Diba? Pogi ng asawa, mahal ka, mga anak, Grand Slam actress, parang pa. Pero tulad nating lahat, walang buhay na perpekto. Diba? Hindi lang nila alam no? Na lahat tayo may pinagdadaanan. Yun ang gusto naming malaman. Yung mga pinagdaanan mo na feeling mo parang landmark struggles ni Lorna Tolentino. Our friends are coming back.
Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally! We've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Well, I'm Ate Sherilyn! I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia! And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Dahil napakatagal na niyang artista, alam na rin ng publiko ang mga hugot sa buhay ni Lorna Tolentino. Pero hindi lahat. Pero ang pinaka-public is, of course, nung nagkasakit na si Rudy. No? Ano tawag mo sa kanya? The boy. The Ako boy? yung babe. Babe. Kala ko the boy. Hindi, babe. Kakaiba yung naging sakit ni the boy. Ano nga ba yun? Periampullary cancer. It's a duct before the pancreas. It's the duct before A duct the before the pancreas. pancreas. So, yung parang duct, nandun yung cancer, nandun yung tinanggal. Nagkaroon siya ng Whipple operation na yun ang cure para mawala yung cancer niya. So, 7 months naman siyang naging parang Pero ano muna ang sintomas? fever, parang minsan fever, minsan parang sinat lang, tapos parang masakit yung likod niya dito sa bandang sa mid part. Katapat ng ano yan? Katapat ng mid part. pancreas. Oh. Oo, sa mid part, sa likod. Tapos parang ang feeling niya magkaka-flu siya. So ang ginagawa niya, nag-e-ensayo siya para parang feeling niya matanggal yung toxins or whatever na. Okay. Pero nagtuloy-tuloy. Nagtuloy. And then? Nagtuloy kasi nagpa-check up siya, complete blood chemistry siya, and then nakita na mataas yung SGPT, SGOT niya. Yun. So tuloy-tuloy na yung mga Tuloy-tuloy test na. nalaman. Yeah. Nung nalaman ninyo, ano ang naging reaksyon ninyong mag-asawa? Malakas pa yung loob namin dahil alam namin na yung Whipple operation na yon magiging cure. So, after the Whipple operation, na kailangan mo ulit magkaroon ng siguro yung pagbalik ng CA.
Kasi stage 1 lang yung kanya eh. Oh. So 7 months nga siyang free na nawala siya, cancer-free siya. And then nung bumalik, dun yung mas na talagang bumaba kami. Kasi may nakausap kami, may pinuntahan kaming oncologist. And then sinabi niya, I'm giving you 3 months. Sabi niya, magkikimo ko tapos 3 months. Kasi 3 protocol lang yung chemo, pero parang ganun kabilis yung mangyayari. Kasi nga, nag-metastasize na. Parang considered ganun na. kabilis? Oo, meron ng nasa sa liver niya, tapos isa sa lungs niya, na maliliit. Wow. Yun. So parang, nung ano sabi namin, hindi pwede na ganun 3 months. So nag-change kami. Sabi namin, ano siya? Di ba? Hindi pwedeng ganun. So naging, yung 3 months na binigay niya, umabot pa ng 2 years. So 2 years and 3 months ang tinagal doon. Sa loob ng panahon na yon na may inaalagaan ka na may sakit, hindi madali yon, ha? Kasi alam mo yung gano'n. Pero hindi madali, pero kasi nga tatago mo yung ano, kailangan maging malakas ka para sa kanya, di ba? Tatago mo yung emosyon mo, tatago mo yung pag-iyak mo. Pero parating sumasagi sa isip mo hanggang kailan kaya? Yes. Oo. Yung Pero mga panahon na yon. lalo na kasi 3 protocols ng chemo yon. So parang ito 6 na beses, yung pangalawa mo 6 na beses din, yung nag-graduation siya, pero yung pangatlo hindi na niya tinanggap. Sabi niya, okay na mag-clinical trial tayo sa Amerika. So we did that also, and then hindi rin naging effective yung trial na yon. So bumalik kami dito. And then yun humaba na siguro mga 2 months kami nasa ospital na. Hindi na siya nakauwi. Okay. Ang hirap nun, ha? Nag-aartista ka pa nun? O talagang, No. talagang dyan ka na kay The Boy? Oo. But you still had to be a mom. Medyo malalaki na ng konti yung mga bata nun. So, Okay. So parang nakatutok na lang sa kanya. mas sa kanya. Nagbilin siya. Oh yeah. Anong mga bilin niya? Inayos muna niya lahat muna yung mga dapat niyang ibigay sa mga bata, kay Mark, kay Rafael, kay Renz, and then para sa akin, and then yung mga binibili niya na alam ko na dadating yung point na magkaroon ka ng, may magugustuhan ka, wag lang mas bata sa anak mo, wag sa may asawa. Naayos ang lahat bago siya nawala. Pero parang never ka naman magiging handa na talagang mawawala siya, right? Nung finally dumating na nga yung panahon na yun na nawala na ang iyong lifelong partner, ano ang, nakahanda ba yung utak mo noon? Meron ka ng plano? O nawindang ka? Ang plano ko lang is 1 year akong hindi mag-work, tapos parang tingnan ko naman din yung sarili ko, yung health ko, kasi parang naging 108 pounds lang yata ako nung time na yun, kay The Boy. Tapos nagkaroon ako ng parang problem sa heart, nagkaroon ako ng aneurysm na sa brain ko na nung in-MRI, nagkaroon ako ng severe headache, lahat yun. Parang dumating lahat yung problema tungkol sa kalusugan ko nung nawala si The Boy. Doon. Teka muna, sandali lang. Delikado yung aneurysm sa ulo, ha? Bakit? Ano yung nararamdaman mo noon? Ano naman yung mga sintomas mo noon? Severe headache talaga, sobrang, parang nagsisimula siya dito sa likod hanggang dito sa buong ulo ko na parang gusto mong iumpog yung ulo mo. O tapos, So, nung nag-MRI ako, nakita nga nila na meron akong parang puti doon sa loob na hindi nila pwedeng ma-opera kasi delikado. So, parang ang ano nila sa akin is that uminom ako ng mga gamot na pwede and parang bantayan ko yung emotions ko, which is hindi pwede pag artista ka, di ba? Right. Oo. Parang yun ang trabaho mo. Paano na ngayon ang trabaho ko, di ba? Ano naman itong nangyari dito naman sa Noong 2014, nagdulas ako sa Green Hills and then nagkaroon ako ng fracture na parang maliit lang na line but sa lumbar 1 ko. So nag-brace, kinailangan ko ng braces na parang Darna.
ganyan dito. Oh, hindi ka makalakad kung wala yon. Hindi, para lang hindi magtuloy-tuloy yung Fracture. yung fracture na yon. So, gaano katagal mo suot yung ano mo? Parang line, a small line. Na Hairline gano'n. fracture. Hairline fracture. Yes, ayun. yes. So, how long did you have to wear 2 that? months. Na kailangan ko lang siya, na pwede ko lang siyang hubarin pag matutulog na ako. Wow. Hindi ka rin makapagtrabaho nun, syempre. Hindi. Nagtatrabaho ko noon pero nilalagay ko yung sa loob. Instead of, tapos yung blouse, ganon. Correct. Para lang matago. Ang dami mo rin pinagdaanan, ha? Talaga. At yun, dun ako nag-stop ng after noon. Nag-stop ako ata ng 3 years. 3 years. Bakit umabot ng 3 taon, iniwanan mo ang showbiz? Para din, yung parang nag-ano rin ako na yung growth ko as an actor, parang hindi na satisfy. Parang may kulang. So, hinayaan ko na lang muna na wala. Wala din naman, parang walang offer na maganda na pumapasok. So, parang okay, wag na muna. So hanggang umabot na nga ng 3 taon? Okay. Tapos meron naman dumating after 3 years na maganda na. Ayun, oo. Okay. Hindi ko naman alam na mapagmahal ka rin pala sa aso. Yes. O pareho lang tayo. Ang sakit palang mawalan ng alaga. Oo, hindi na ako nag-alaga. Lahat ng mga nakasama ko sa work, lagi kong dala yun si Kuchi. Si Kuchi. Kilala nga ng lahat ng tao dito si Kuchi. How long was she with you? Boy siya, pero boy. Kuchi. Kuchi Oh. ko. Ay, correct. Kuchi ko. And then? Parang mga, ilang taon ba siya sa akin? Mga 10 to 11 years. Ganon siya kalapit sa'yo. Magkasama pa kayo ni The Boy. Dog mo na siya. Ayun. Actually, hindi. Magkasama kami ni The Boy nung binili namin yun. Oo. Nung binili namin yung aso. Okay, Chihuahua. Oo, Chihuahua. Ganyan lang siya kaliit. Tapos sabi, ganyan kaliit. Okay. Tapos sabi, mini pin daw siya. Ay, mini Chihuahua. Yun, Mini tuloy. pa ba ang Chihuahua? Chihuahua, May maliit na nga. Ganyan siya kaliit. Pero yung pala, lumaki siya ng ganyan. Okay. So, sobrang napamahal. Kasi, may mga, sabi mo nga, may mga dogs naman ng mga anak mo. Pero ito parang naging anak-anakan mo Oo, rin. dala-dala ko talaga siya sa kahit saan. Okay. At saka talagang maldito siya, guard dog ko siya. Pag may lumapit sa akin talaga, gagano na yun. Mula nun, ayaw mo na. Ayoko na. Totoo ba? Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, eh, wala paano pa. ko regaluhan ka ng dog? Siguro kasi nga itong nagkakaroon ako ng transition. Kumbaga kung mag-isa ako ngayon na titira sa naghahanap ako ng malilipatan. So kung titira ako, baka iniisip ko rin na magkaroon ng kasamang aso muli. Why not? Hindi ba? Magmamahal ulit si LT. Kasamang aso muli. Aso talaga. Hindi, Diba? kasamang dog. So, when I was asking Lorna kung, okay, ano yung mga more recent na struggles? Nabanggit mo yung mental health, pareho tayo dyan. Anxiety. Manage mo naman, namamanage mo naman yung Yes. mga anxiety mo. Okay. Pero ito, parang magbabagong kabanata ka sa buhay mo, sabi mo. Ano yung kabanatang yun? Parang na-feel ko kasi na parang it's time na maging independent na rin yung mga anak ko. Matuto na rin sila sa mga buhay nila. So now na meron na silang parehong tirahan, ako naman yung gusto magkaroon ng parang sarili kong lugar. Ayun. Na titignan-tignan ko na lang din sila at siguro sila rin pwedeng dumalaw sa akin pero parang gusto kong ulit start from yung being alone and single and matuto ulit ng mga iba pang gusto kong alamin sa buhay. So parang yung pagmamahal ko din sa sarili ko, ngayon ko palang ulit binubuhay, parang ganon, or na-appreciate. So yung learnings, gusto ko pang mag-grow, hindi lang sa business side, kundi
more of yung sa sarili For ko. yourself? Yeah. Parang gusto mong kilalanin ulit ang sarili mo. Diba? Kilala na naman, pero gusto ko lang magdagdag pa. Ayun, gusto mong pang Dagdagan pa. Parang gusto mong makita yung full potential. Yes. The best version of LT. Ayun. Ay, how exciting! But now, parang wow, ibang klaseng, para ka magde-debut ulit. Parang yun ang Kasi feeling maraming ko. bago Yes. sa buhay mo ngayon. Yes. Opo, hindi pa tapos si Lorna Tolentino. Akala ko tapos na lahat ng gawa niya, napakaaga sa buhay niya. At ngayon, may bago na naman. New adventures. New adventures! Our friends are coming back. Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn! I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia! I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. And yes, hindi pa tapos ang isang Lorna Tolentino sa kanyang life journey. Marami pang mga bago sa kanya kahit sa batang-bata niyang edad. Oy, appear tayo dyan. I like that. Appear tayo dyan. Love it. Marami na namang bago. Pero bibihira lang sa isang Best Grand Slam actress ang naging matagumpay din ang pagtawid sa pagteteleserye. Wow! Now in Batang Quiapo, after so many other teleseries, anong pagkakaiba ng paggawa ng pelikula at saka teleserye? Unang-una kasi, pag big screen, kailangan siguro simplify. Hindi pwedeng malaki ang ang galaw mo. Mas siguro yung mas sa mata nararamdaman at nako-convey mo yung emotions mo sa mata mo sa audience kasi ang laki na eh. Okay? So mas simple. Pagka sa teleserye, meron silang sinasabing, "Oy, gap ender po ito. So kailangan po lakihan ninyo."
para gap Pag sinabi lakihan, medyo Lakihan. mag-OA ka ng konti. Medyo Ah. lagpasan mo yung talagang, yung simplicity na kailangan lang natural. Medyo level up ka ng konti. Right, right. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. And you seem to have mastered that. Kasi, well, okay, Batang Quiapo, di ba, dito. Bakit sa palagay mo ang taga? I mean, nakadikit talaga ang tao sa Batang Quiapo. Yung difference with ang probinsyano and Batang Quiapo, ang probinsyano is kasi talaga mas ma-aksyon. Ang Batang Quiapo mas mapuso kasi mas itinatalakay niya yung drama na talaga na dinadaanan ng bawat kontrabida o bida o pamilya. Yun. Okay. Mukhang magtatagal pa yan. Kaya mo pa rin yung mga taping na pa-morningan tsaka mahabang... Hindi na pa-morningan hintayan? talaga. Hindi na Meron pa-morningan. na rin. The Eddie Garcia bill, kahit papano. Which you support? Yes, of course. Kahit papano naman, natatapatan o nasasagot ng yung number of hours. Yung number of hours and the safety ng mga artista, Yes. sa Batang Quiapo. Ang dami mo ng pinagdaanan. Kasi ito, talagang mula bata ka pa lang, tapos hanggang sa mga very high highs and very low lows. Ang dami mong pinagdaanan. Pero masasabi mo ba na ang buhay, masarap pa rin ang buhay? Yes. Totoo. Oo. Oo, masarap pa rin ang buhay. Uy! Uy! Bakit kaya masarap ang buhay? May maraming dahilan, ha? Una, maraming bago sa buhay mo. Yes, marami bago sa buhay ko. Marami akong, like ito nga, yung, di ba, dumadaan tayo sa mga phase na parang, when you're, pag 20 ka, 30 ka, 40, 50, 60, now na 60 ako, parang may ibang na namang binukas na pananaw sa isip ko, binukas na pananaw sa puso ko. Right, okay. At, teka muna, talking about mga bago, may bago ka na naman bang apo? Yes. May bago kang apo? May bago akong apo. September 16, 10 months na siya. Wow! November 16 ang kanyang birthday. So Wow. magwa-1-year-old na siya Correct. sa November. So, itong nasa likod mo, sino naman ito? Oh, Ito ba? this is Isa-isa. the first. She's the Yeah, first. this is Story. Yes, Wow. I am so proud of her kasi Ilang taon na siya ngayon? 11 years old. Actually, nag-uumpisa na kinukuha siya ng Star Magic, so meron ng mga contracts na nire-review yung mama niya at saka yung papa niya, si Ralph at si Liana, tungkol sa kanya kasi alagaan siya ng Star Magic under Direct Loren. And bilang lola, talagang, at sa lahat ng pinagdaanan mo sa showbiz, of course, isa ka sa mga pinagpala. Hindi lahat ng artista na pumasok sa showbiz, pinagpala, talagang struggling forever. So, ano ang mapapayo mo naman sa apo mo na gustong mag-artista? So, pangarap ko talaga sa kanya maging singer. And yun na nga nangyari. I mean, age, ilan to siya? I think mga 3 years old pa lang kanta na ng kanta. Talaga? Oo. Maganda boses. Yes. Oh, wow. At saka old soul kasi mga kinakanta, mga talagang yung mga lumang kanta na Standards. classic na kanta. Pero ngayon, itong lately, ang dami yung alam na, pinapa-count ko sa kanya, how many songs yung alam mo, memorize mo? I think it's like mga 80 songs, Lola. 80? Really? Kaya ako nga isa, parang kailangan ko pa ng... She's so pretty. Oo. So, sinasabi mo kanina na iba na ang mundo ngayon. Meron ng Yes. social media. Yes. Kaya na nilang gawing star ang mga sarili nila, di ba? Yeah. Oo, even Oh, without a dami nga, yung producer. mga influencer nga, mga vloggers or bloggers, di ba, nandiyan dyan. Anong payo mo sa kanya? Kasi mas parang independent ang mga batang na ngayon. Parang mas meron silang, yung views nila is really different from the old school. Di ba? So parang ako yung nag-a-adjust. So ako yung kumakausap sa kanya kung ano yung mga, kung saan siya mahilig, kung ano yung mga songs na gusto niya. Ako yung mas parang, gusto kong malaman yung more about yung sa isip niya than mine. Parang
mas may matututunan Mas ka pang bago. dinidiscover ko yung mula sa pananaw iyong niya apo. than mine. Correct. Ilan na sila lahat ngayon? Dalawa. Dalawa. Yes, Pero may isa, bago yun na nga. nga, 10 months. Wow. So, she's a new Lola. And then, of course, Batang Quiapo Na ano ha, magkaiba kasi ito parang combination namin ni The Boy. Sorry. Pati itong isa, kamukha ko siya pero morena. Okay. Kakaiba. Yung kilay ko, na parang talagang buong buo, yung arko, yung eyes niya, and then yung cleft chin niya. Actually, yung galing cleft chin niya, kasi parang nakataga talaga. Totoo ba? How cute. Okay. So, you love being a Lola. Yes. So, bagong Lola, bagong serye, at sa ngayon, wow, bagong producer. Paano mo naman naisip? Una nalaman namin na talagang nag-aral ka ng pagdidirect. Motion Picture Oo. Language sa Academy of Arts College sa San Francisco. Wow. Pero bakit mo naisip ang pagiging producer? Kasi nagpo-produce kami before, Reflection Films. So talagang pinapaupo din ako ni The Boy when it comes to like parang editing. Si The Boy kasi mahilig talaga siyang kumuha ng mga pictures of photography, cinematography, yung ganyan. At yung sa script, pag meron siyang, pag ako yung unang bumabasa, and then pag i-discuss namin dalawa, nung nagpo-produce kami. So, nasabi ko yun kay Sylvia kasi nakita ko na nagpo-produce siya ulit, yung Nathan Studios. And then sabi ko sa kanya, gusto ko mag-produce ulit kahit parang indie lang. Tapos sabi niya, wag ka mag-produce ngayon. Sabi niya, sumama ka sa akin. So parang, sobra kong tinatanaw ng utang na loob kasi hindi siya nagdamot sa akin para matuto ako. Muli, na alamin yung kung ano yung ngayon na nararapat para sa industriya natin. Wow. And this was in Cannes. Yes. Ayun. So, And more to come. And more to come. So ngayon, solo mo ba itong Monster? No, kami, tatlo kami dito. Si Sylvia, si Ria, and then ako, and then we have 888 Films International. Yun. Okay. Ano naman itong Monster? Nakaka-intriga yung poster nila. So, award-winning ito sa Cannes. Pinag-aagawan siya sa Cannes nung Totoo. nandun kami. Pinag-aagawan siya kasi best screenplay siya. And then, talagang nakapila lahat para mapanood. So, hindi namin siya napanood ng buo. Ang napanood lang namin yung trailer niya. Tapos, naririnig na namin na kinukuha ng ganito, kinukuha ng ganito. So, parang hirap na hirap kami nung una. Hanggang sa parang, ano ba talaga, parang na-intriga kami kasi nga, ano yung storya niya. And then, the director is really a award-winning director din. Right. So, nung nakuha na namin siya finally, nasa amin na, and nung napanood namin, parang sobra kaming nagpapasalamat na sa amin napunta. Wow. So, ito gawang Hapon. Yes. Gawang. It's a Japanese movie. Subtitled siya English. in English. Ayun. Wow, sana no? Hindi ba Hindi kayo siya horror ha, kasi Oo. akala nila kasi monster, parang ay nakakatakot, parang horror. Hindi po siya horror, family drama po siya, and social commentary yata, di ba? meron din po siya. Bullying yung isang sa mga topic ng pelikula at mental health issues din. Wow. Pero dalawang bata itong nakikita natin dito. Pero okay, so ito ay magiging isa sa una pa lang na magiging proyekto ninyo. I see. What about really producing a movie? Ginagawa na yun ng Nathan Studios. So, this is one of the many new things Yes. in your life. At tulad nga ng sinabi mo kanina, maliban of course sa pagiging bagong producer. By the way, Monster, kailan ba lalabas ang Monster? October 11 ang palabas nito. Sa October 3 po, meron kaming red carpet. Yes. Ayan. At meron din po kami mga block screening. Wow, exciting. Okay, so ano pa sa palagay mo? Okay, ano bang mga bago kay LT? So, bagong buhay sa kanyang sariling bahay, 'di ba? Wala Sabi mo pa po. kanina. Titignan ko pa yun sa'yo. Titingin pa lang siya. Titingin pa lang siya. But it's a new chapter, Yes, right? yes. Talagang self-rediscovery, and then self-love. Bagong chapter yan. Bagong lola siya,
bagong serye, eto bagong producer at bagong karera. Ano pa sa palagay mong darating sa'yo na bago? What about a new love? Possible. It's possible. It's possible. Ay, nakakatuwa, di ba? Never say never. Yun, nasabi ko, parang somebody to take care of me also, parang makakasama ko na alagaan ko rin. Yes. Kumbaga, kung ano man na yung ibibigay ko rin, di ba? Ganun naman Oo. talaga, it takes two to tango. Kaya ka ba pumayat? Bakit ang payat mo ngayon? No. It's because of, yan yung discovery of self-love. Yan yun. Parang kailangan kong mas sumaba ang buhay ko. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo, alagaan mo ang kalusugan mo, di ba? So, yun. Wow. How many pounds did you lose? 20? 20. At hindi ka pa tapos? Hindi pa. It's not my ideal weight. O, teka muna ha. Ideal weight. Abangan ang pagbabalik bathing suit ni LT. Ikaw yung inspirasyon ko dun eh. Kaya mo yan, girl. Congratulations, you are a graduate of life. Magna cum laude, Nax. Mabiro mo, dahil pinagdaanan, wala pong perpektong buhay, pero Siyempre. ang importante kung ano ang susunod na kabanata. Wala rin perfectong tao. Correct. Kaya nga may monster, di ba? Merong monster inside sa ating lahat. Oo, na kailangan Kaya hindi tayo perfecto. Oo, hindi tayo perfecto, pero kailangan hupain paminsan-minsan. Yes. Thank you so much, LT. Maraming salamat. And congratulations again. Maraming salamat. Cheers! 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 Mwah! Mwah!